Bago tayo magsimula mga bida, nais ko sanang humingi ng pabor sa inyo na i-like ang video na ito, upang ganahan po ako na mag-upload sa recap na ito kahit makuha lang natin ang 1K likes ay masaya na ako, maraming salamat mga bida. Sa mga nagdaang kabanata ay muling humingi ng pabor si Jeshan kay Beck na gamitin muli ang lugar ng pagsasanay ng kanyang ama. Sa kabilang banda, hinarap ni Seal ang ilang kalalakihan habang patuloy siyang naghahanap ng mga taong may tato ng dragon sa kanilang leeg. Isa sa mga lalaki ang biglang umatake sa kanya mula sa likuran, pinagdududahan ang katotohanan ng kanyang mga sinabi. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ni Seal ang kanyang atake at agad na sinuri ang kanyang leeg upang alamin kung mayroon siyang dragon tato. Nang makumpirma niyang wala, mabilis na tinadyakan ni Seal ang mukha ng lalaki. Matapos pabagsakin ang lalaki, lumapit siya rito at tinanong kung nakita na ba niya ang mga lalaking may dragon tato. Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Seal, pero nagtaka siya kung paano nagkaroon ng isang batang kasing lakas niya. Hindi niya maisip na si Seal ay isang matandang mandirigmang nagdaan sa proseso ng rejuvenation, dahil sa kilos at pananalita nito, walang duda na isa siyang tunay na bata. Binalaan siya ni Seal kung hindi siya magsasabi ng kinaroroonan ng mga lalaking may dragon tato na pumatay sa kanyang mga magulang, babanatan niya ulit ito. Sa halip na sumagot ng diretsyo, tinanong siya ng lalaki kung nakita ba niya mismo ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dito niya isiniwalat ang isang nakakagulat na impormasyon, hindi raw patay ang kanyang mga magulang, kundi dinala lamang ng mga lalaking may dragon tato. Ipinangako ng lalaki kay Seal na dadalhin siya sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Dahil dito, naniwala si Seal na buhay pa ang kanyang ama at ina. Hindi alam ng lalaki kung bakit bigla na lamang hinahanap ni Seal ang kanyang mga magulang, pero naisip niyang madali lang linlanggan ang isang bata tulad niya. Lingid sa kaalaman ni Seal, nakapagpadala na siya ng signal sa kanyang mga kasamahan, at hindi magtatagal, darating ang kanilang tropa na may dalang mga sibat na may bakal na dulo. Ang kanyang plano ay simple, magpalipas ng oras at ipitin si Seal sa sandaling dumating ang kanyang mga kakampi. Upang maantala si Seal, tinanong niya ito kung natatandaan pa ba niya ang mukha ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya na mahalagang maalala ni Seal ang kanyang ina upang mas madali nilang mahanap ito. Habang nagbabalik tanaw si Seal sa kanyang nakaraan, naalala niyang minsang tinanong niya ang kanyang lolo kung anong klaseng mga tao ang kanyang mga magulang. Naalala niya rin ang amoy ng kanyang ina. Habang inuugitan ni Seal ang itsura ng kanyang mga magulang, naramdaman ng lalaki na naakit na niya ito sa kanyang patibong. Ngunit bigla na lang lumiyab ang mga bakal na palaso sa isang bilog ng apoy, at isang hindi kilalang mandirigma ang lumitaw, may hawak na sibat. Naguluhan ang lalaki, ano itong nangyayari? Ngunit sa isang iglap, isang matinding suntok ang tumama sa kanyang dibdib, tuluyang pinatay siya. Ang hindi pa rin nakikilalang mandirigma tumitig kay Seal at tinanong ito kung bakit siya naging padalos-dalos. Pinagalitan niya ito, na kahit gaano siya kalakas sa mundo ng Jiangho, isang sandali ng pagiging pabaya ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan. Pinaalalahanan niya si Seal, ilang beses na niya itong tinuruan tungkol dito. Samantala, nagbalik tanaw si Jeshan sa loob ng lugar ng pagsasanay, at naalala niya ang payo ni Mayang. Kung susubukan niyang isailalim ang kanyang katawan sa rekonstruksyon sa ngayon, kahit na may elixir siya, hindi niya matatakasan ang kamatayan maliban na lang kung magpadala ang langit ng isang himala. Matapos inumin ang elixir, same time siyang nanalangin sa kanyang mga ninuno, hinihiling sa kanila na bantayan siya upang magawa niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya at mapalaki si Seal ng maayos, upang muling maibalik ang Liu family sa dating nitong kaluwalhatian. Noong panahong iyon, napinsala ang kanyang conception vessel, at ngayon, ang tanging kailangan niyang gawin ay buksan ang kanyang governing vessel. Narinig ni Beck Gu ang sigaw ng kanyang kapatid na si Jeshan sa sakit, kaya't same time siyang nanalangin na sana ay hindi ito mamatay. Dahil sa labis na pag-aalala, sumilip si Beck Gu sa loob ng kuweba upang tingnan kung ano ang nangyayari sa kanyang nakatatandang kapatid. Sandali niyang nasal-ayan ang katawan ni Jeshan na tila hindi natural ang pagkakabaluktot, na parabang dumaranas ito ng matinding paghihirap. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting hamina ang sigaw ni Jeshan. Mula sa labas ng kuweba, tinanong ni Beck Gu kung nasa mabuting kalagayan pa ba ito. Sa nanginginig na kamay, sinubukan niyang buksan ang pinto ng kuweba, ngunit bago pa man niya ito magawa,
isang malakas na enerhiya ang biglang tumulak dito. Sa isang iglap, may isang taong lumabas ng napakabilis. Nagtagumpay si Jeshan. Kumpleto na ang rekonstruksyon ng kanyang katawan. Hawak pa rin niya ang kanyang tungkod, at ngayon ay nagawa na nitong maramdaman ang presensya ng chi ng iba kahit mula sa malayo. Pakiramdam ni Jeshan ay napakagaan ng kanyang katawan, at mas mabilis siya ngayon kumpara noong kasagsagan ng kanyang lakas sa kabataan. Ngunit may isang bagay siyang gustong malaman. Gaano na nga ba siya kabata? Ginamit niya ang kanyang tungkod bilang salamin, at laking gulat niya sa kanyang nakita. Balik sa kasalukuyang panahon, hinarap ni Jeshan si Seal. Napansin niyang nakatitig lang ito sa kanya, hindi sumasagot. Sa halip na magsalita, bigla siyang hinampas ni Seal. Sinigawan siya ni Seal na kung sino ito, at bakit suot nito ang damit at dala ang sibat ng kanyang lolo. Bago pa man makasagot si Jeshan, narinig niyang paparating ang kanilang mga kalaban. Alam niyang hindi ito ang tamang oras upang ipaalam ang kanyang tunay na pagkatao sa mga bastardo ng Jongan sect. Sa halip, sinabi niyang sumama na lang ito sa kanya kung talagang hinahanap niya ang mga lalaking may dragon tattoo. Puno ng pagdududa, nagtanong si Seal na kung paano nito nalaman na sila ang hinahanap niya. May sarili akong paraan, sagot ni Jeshan, pero sumama muna ito sa kanya. Tulad ng inaasahan ni Jeshan, madaling mapaniwala si Seal, isa pa rin siyang bata. Habang sinusundan siya ni Seal, patuloy itong nagtatanong. Kung nasaan na ang mga sumalakay? Sumagot si Jeshan, na dito lang sila kanina. Ilang saglit pa, dumating na sila sa kanilang tahanan. Labis ang ginhawang naramdaman ni Jeshan nang makita niyang nakabalik sila ng ligtas. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Biglang hinayla ni Seal ang kanyang tainga. Sinabihan niya si Jeshan na bahay namin to. Paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Seryosong sumagot si Jeshan na dahil siya ang kanyang lolo. Hindi makapaniwala si Seal, kaya sinabi niya na huwag itong magbiro. Habang patuloy na pinagmamasdan ng binata sa harapan niya. Ngunit nanatiling matibay si Jeshan sa kanyang sagot. Sa mga sumunod na sandali, dumating si Baekgu. Sa sandaling makita niya ang binatang nasa harap niya, agad niyang nakilala ito na si Jeshan. Tulad ng inaasahan ni Jeshan, madaling nakilala siya ng kanyang kapatid. Ngunit hindi napigilan ni Baekgu ang sarili, gusto niyang tapikin ang ulo ng kanyang kapatid dahil sa labis na pagiging cute nito. Pinagmamasdan ng interaksyong ito, napansin ni Seal ang pagkakahawig ng binata sa kanyang lolo. Dahan-dahan, unti-unti niyang napagtanto ang katotohanan. Lolo, mahinang tanong ni Seal, habang pilit na inuunawa ang sitwasyon. Totoo ba ito? Matamis na ngumiti si Jeshan. Ang anyo ko ay maaaring nagbago dahil sa rekonstruksyon ng aking katawan, paliwanag niya. Sa sandaling iyon, napansin ni Seal ang parehong chi na nagmumula sa binata, ang parehong enerhiya na taglay ng kanyang lolo. Nangilid ang luha ni Seal. Sa isang iglap, tumalon siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang lolo. Lolo, totoo ba? Hindi ka na mamamatay. Mahigpit siyang niyakap ni Jeshan. Sumagot si Jeshan na siyempre, paano niya ito iiwan mag-isa? Pagkatapos ng emosyonal na sandaling iyon, inalok ni Baekgu si Jeshan na pumasok sa loob upang magpahinga. Niyaya ni Baek si Jeshan na uminom sila. Ngunit napagtanto niyang baka hindi na angkop ang alak sa bagong katawan ng kanyang kapatid. Sa halip, inalok niya ito ng isang tasa ng tsaa. Habang hawak ang kanyang tasa, ipinaliwanag ni Jeshan ang nararamdaman niya. Habang nasa harap siya ni Seal, nagkunwari siyang kalmado, aniya. Pero sa totoo lang, hindi niya pa rin alam kung paano niya haharapin ang lahat ng ito. Dahil ngayon, sa kanyang bagong katawan, magkasing taas na sila ni Seal. Bilang kanyang apo, hindi alam ni Jeshan kung paano niya palalakihin si Seal mula sa puntong ito. Napansin ito ni Baekgu at sinabing dapat na lamang magpasalamat si Jeshan na hindi siya naging mas bata pa. Hinimok niya itong mag-isip ng positibo, dahil ang pagiging mas bata ay maaaring nangangahulugan din na hamaba ang kanyang buhay. Sa ngayon, matagumpay na niyang naibalik si Seal mula sa bundok ng Jongan. Ngunit labis pa rin siyang nag-aalala. Paano nga ba nalaman ng isang batang walang kaalam-alam sa Jung sect ang daan patungo roon? Nang magsaliksik si Baekgu tungkol dito, natuklasan niya ang isang nakakagimbal na katotohanan. Hindi lang tumulong ang Jung-in sect sa Jongan sect upang wasakin ang Heaven Advancing sect.
Sila mismo ay miyembro rin ng isang lihim na organisasyon sa loob ng Merm Alliance na nangangasiwa ng mga operasyong paniktik at madilim na misyon. Dahil dito, muling bumalik ang tanong sa isipan ni Jeshan. Ibig bang sabihin nito na ang mga pumaslang sa kanyang pamilya, ang Lu family, ay mga kasapi ng Orthodox sects? Paano nila nagawang magsagawa ng isang napakasamang krimen sa ngalan ng katarungan? Para kay Baek Guo, hindi na mahalaga kung Orthodox o Unorthodox sect sila. Pare-pareho lang silang mga mamamatay tao. Ang sinasabing righteousness ay wala lang kundi isang pampakitang tao. Sa puntong iyon, napagpasyahan ni Jeshan na siya mismo ang kukuha ng impormasyon mula sa mga bastardo ng Jongan sect. Nang tanungin siya ni Baek Guo kung ilang tao ang isasama niya, sumagot si Jeshan na siya na mismo ang hahawak nito ng mag-isa. Hindi sang-ayon si Baek Guo. Para sa kanya, masyadong delikado ito. Ngunit bago pa siya makapagtalo, may ipinakita si Jeshan sa kanya. Napanganga si Baek Guo sa kanyang nasaksihan. Hindi man lang natapon ang kahit isang patak ng tubig mula sa hawak ni Jeshan. Kung ikukumpara noon, ngayon ay hawak na niya ang kanyang tsinang may sukdulang katumpakan. Bagamat lumiit ang kanyang katawan, nagkaroon ito ng perpektong anyo para sa martial arts. Ang sukat ng kanyang panloob na chi at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay lumampas pa sa kanyang dating rurok ng lakas. Sa ganitong estado, wala nang dahilan upang ipagpaliban pa niya ang paghihiganti para sa kanyang pamilya. Samantala, sa bundok ng Jongnan, sa loob ng teritoryo ng Jongnan sect, dalawang batang disipulo ang nag-uusap tungkol sa kaguluhan noong nakaraang gabi. May isang nanghimasok sa kanilang sekta. Sabi ng ilan, ang sumalakay ay isang bata na kaedad lamang ng mga disipulo mula sa ikatlong henerasyon. Ngunit hindi makapaniwala ang isa sa kanila. Imposible, aniya, siguradong mali lang ang nakita ng ating mga martial uncles. Ayon sa kanya, mas malamang na isa itong bansot o isang matandang halimaw mula sa unorthodox sects. Sinabi naman ng isa pang bata na baka dahil sa dilim kaya hindi nila malinaw na nakita ang nanghimasok. Ngunit anuman ang totoo, pareho silang nadismaya. Kung talagang natalo ng ganoon kadali ang kanilang mga martial uncles, baka sila mismo ay may pagkakataong maging pinuno ng sekta sa loob ng 20 taon. Ngunit biglang lumitaw si Jeshan sa likuran nila. Mas mabuting pagtuunan ninyo ng pansin ang inyong disiplina sa isip at katawan, malamig niyang wika. Kaysa sayangin ang inyong oras sa walang kwentang pagpalo ng espada. Nang subukang hampasin si Jeshan ng isa sa mga bata, agad niya itong pinatulog gamit ang isang mabilis na galaw. Sinubukan ding umatake ng isa pang bata, ngunit bago pa man ito makagalaw, naputol na rin ang malay nito. Matapos iyon, kinuha ni Jeshan ang kanilang mga kasuotan at isinuot ito. Gayunpaman, napagtanto niyang wala siyang masyadong matututunan mula sa mga disipulong ito na mababa ang ranggo. Dahil dito, napagpasyahan niyang hanapin ang ilan sa mga disipulo mula sa unang henerasyon. Sa loob ng templo, isang lalaking nagbabakasakaling magtuon ng isip ang biglang naabala ni Jeshan, na nagdala sa kanya ng tsaa. Nagulat ang lalaki at nagtanong, bakit ka biglang nagdala ng tsaa? Ikaw ba ay bagong disipulo? Sumagot si Jeshan na tama ang sinabi nito. Nagsimula pa ulit magtanong ang lalaki, na ikinainis ni Jeshan. Sa isip niya, bakit ito ang daming tanong? Kaya't sinabi niya, kung may ibinigay sa iyo ang isang nakatatanda, dapat mo lang itong tanggapin at inumin, hindi kung ano-ano ang tinatanong mo. Naasar sa sagot ni Jeshan, sinubukang hampasin siya ng lalaki. Ngunit bago pa man ito maituloy ang kanyang atake, napigilan na siya ni Jeshan sa isang iglap. Bagaman kinikilala ang Jongnan sect bilang isang banal na lugar para sa Daoismo, ang katotohanan ay puno ito ng mga taong nais maging mandirigma. Sa halip na pagninilay at pagsunod sa landas ng espiritualidad, inuuna ng karamihan ang kanilang lakas sa pamamagitan ng kanilang kamao at espada. Muli, sinubukan ng lalaki na lusubin si Jeshan mula sa likuran. Ngunit agad niya itong nahuli ng walang kahirap-hirap. Binalaan ni Jeshan ang lalaki, kung nais mong manatiling buo ang iyong katawan, sabihin mo sa akin ang alam mo. Nang mapagtanto ng lalaki na seryoso ang sitwasyon, napilitan siyang umamin. Tinanong siya ni Jeshan kung naroon ba siya ng salakayin ng Jongan sect ang Heaven Advancing sect. Tumango ang lalaki, tanda ng pagsang-ayon.
Sunod, tinanong ni Jeshan kung nakita nito ang tatlong kakaibang lalaki na tumulong sa Jongan sect noon. Ang mga lalaking may dragon tattoo sa kanilang mga leeg. Sumagot ang lalaki, wala akong alam tungkol sa kanila. Sa sagot nito, agad pinigan ni Jeshan ang kanyang leeg. Napilitan ng lalaki na ipaliwanag na noon lamang araw na iyon niya unang nakita ang tatlong lalaking may dragon tattoo. Alam ni Jeshan na hindi ito nagsisinungaling. Kung ganoon, wala kang silbi sa akin, malamig niyang sinabi. Sa takot, biglang sumigaw ang lalaki, Martial Uncle Zan Ho. Siya ang nagdala sa tatlong lalaking iyon dito. Agad na nagtanong si Jeshan kung saan matatagpuan si Zan Ho. Alam niyang kung isang unang henerasyong disipulo ang tumatawag ng Martial Uncle sa isang tao, tiyak na isa itong elder ng Jongan sect. At kung elder ito, malamang nasa pinakaloob na bahagi ng sekta. Isang lugar na napakahigpit ng seguridad at imposibleng pasukin ng palihim. Dahil dito, napagpasyahan ni Jeshan na makihalo sa iba pang mga batang disipulo. Habang ang ibang bata ay nakasunod sa kanilang gabay, si Jeshan ay gumala ng mag-isa, iniisip na natural lang iyon. Ngunit bigla siyang tinawag at tinanong, bakit ka gumagala rito? Hindi ba dapat nasa kusina ang mga pinakabatang disipulo? Ipinaliwanag ni Jeshan na inutusan lamang siyang maghatid ng ilang bagay at naligaw siya saglit. Ngunit nainis ang lalaking nagtatanong sa kanya dahil sa tila walang pakialam na tono ng kanyang sagot. Sinubukan nitong sipain ang paa ni Jeshan. Ngunit sa halip na saktan ito, siya mismo ang nasaktan, animoy tumama sa bakal ang kanyang paa. Naglapitan ang iba pang mga disipulo upang alamin kung ano ang nangyari. Sa kahihiyan, sinabi ng lalaki na marahil may bakal sa mga bukong-bukong ni Jeshan. Bagaman sinubukan ni Jeshan na gumalaw ng tahimik, hindi niya naiwasang lumabas ang kanyang mga nakasanayang kilos at pananalita. Maya-maya pa, dumating ang isa pang lalaki at biglang binuhat si Jeshan, balak siyang bigyan ng leksyon. Ngunit bago pa ito makagalaw, mabilis na ikot ang ginawa ni Jeshan. Pinilipot ang braso ng lalaki at pinalaya ang sarili. Agad siyang tumakbo upang makatakas. Alam niyang hindi siya maaaring dumiretso sa Harmonious Hall matapos lumikha ng gulo, kaya nagpasya siyang bumalik mamaya. Ngayon na alam na niya kung saan matatagpuan si Zan Ho, mas makakagalaw siya ng maayos. Habang nagmamasid mula sa itaas, biglang naramdaman ni Jeshan ang isang makapangyarihang enerhiya na papalapit. Lumabas si Elder Zan Ho, dahilan upang matigilan ang lahat. Napatingin si Jeshan sa kanya. Ang kaina-hinalang tao na nagdala ng mga lalaking may dragon tattoo. Isang malaking swerte para kay Jeshan. Ang taong matagal niyang hinahanap ay siya pang lumapit sa kanya. Mahigpit na tinanong ni Zan Ho ang kanyang mga tauhan. Bilang mga martial uncles, dapat ay inaalagaan ninyo ang mga batang disipulo. Bakit kayo nambubuli ng isang bata? Sinubukan ipaliwanag ng malaking lalaki, elder, siya ang unang umatake. Nagulat si Zan Ho. Ang maliit na batang ito. Bagaman mahirap paniwalaan, inamin ng mga disipulo na si Jeshan ang naglagay sa kanila sa ganoong kalagayan. Sa sandaling iyon, naalala ni Zan Ho ang napaulat na pagsalakay ng isang maliit na intruder sa pasukan ng Jongan kaninang madaling araw. Ipinapalagay ng ilan na mukha itong isang kakaibang matandang duwende. Bigla, umatake si Zan Ho kay Jeshan. Sa gulat ni Jeshan, hindi niya alam kung kakayanin niyang salagin ang atake. Ngunit sa huli, ito pala ay isang panlilinlang. Isang pagsubok upang makita ang kanyang reaksyon. Ngayon ay sigurado na si Zan Ho. Ang maliit na batang ito at ang misteryosong intruder ay iisa. Muling tumakbo si Jeshan upang makatakas. Agad namang iniutos ni Zan Ho sa kanyang mga tauhan na habulin ito. Subalit napakabilis ni Jeshan. Nagtaka ang mga disipulo kung anong klaseng body lightning art ang kanyang ginagamit. Ayaw ni Jeshan makipaglaban sa gitna ng kampo ng Jongan sect, kaya sinadya niyang akitin sila palabas patungo sa kagubatan. Sa wakas, nakasabay si Zan Ho kay Jeshan. Ngunit sa halip na matakot, tumingin lang sa kanya si Jeshan at sinabing, "Sa tingin mo ba talaga, tatakas lang ako ng walang plano?" Nainis si Zan Ho sa pang-uwiyam ni Jeshan. Dahil dito, pinaulanan niya ng makapangyarihang atake ang kagubatan. Yumanig ang buong paligid sa tindi ng kanyang puwersa, ngunit sa gulat niya, hindi niya inaasahan ang susunod na nangyari. Ang maliit na bata,
sa kanyang harapan ay kayang sumabay sa kanyang lakas. Nang tanungin ni Zanho si Jeshan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, agad siyang sinagot ni Jeshan. Ikaw ang dapat sumagot sa aking mga tanong. Napansin ni Zanho ang kakaibang paraan ng pagsasalita ni Jeshan. Hindi ito katulad ng isang bata, kundi ng isang veteranong mandirigma. Dahil dito, napaisip siya. Posible kayang ito ay isang kaso ng rejuvenation. Isang pambihirang pangyayari kung saan ang isang bihasang mandirigma ay bumabalik sa kanyang kabataan. Sa katunayan, kahit si Zanho ay narinig lamang ito sa mga alamat. Bukod pa rito, napansin niya na ang estilo ng pakikipaglaban ni Jeshan ay kakaiba. Isang martial arts technique mula sa isang maliit na pamilya na hindi niya pa nakikita noon. Gayunpaman, ang banayad ngunit matibay na kontrol ni Jeshan sa kanyang chi ay kapansin-pansing hawig sa prinsipyo ng martial arts ng Jongan sect. Ang kakayahang kanselahin ang isang alon ng enerhiya gamit ang isa pang alon. Dahil dito, inisip ni Zanho na kung magagawang kontrolin ang daloy ng chi ni Jeshan, baka kaya niyang puksain ang kanyang mga pag-atake. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pag-aanalisa, biglang umatake si Jeshan. Gamit ang pangalawang galaw ng Liu family's Heaven-Earth Palm, ang Fierce Dragon Grappling Strike. Isang matinding pagsabog ang yumunig sa paligid. Nagitla si Zanho. Paanong nagawa ng isang bata ang ganitong kalakas na pag-atake gamit ang malambot at banayad na chi? Napaisip siya, posible kayang sanay si Jeshan sa martial arts ng Jongan sect. At sinadya niya akong akitin sa laban na ito. Sa puntong iyon, napagtanto ni Zanho ang isang bagay. Si Jeshan ay hindi isang ordinaryong bata. Siya ay isang bihasang mandirigma na may malalim na karanasan sa mundo ng Jiangho.